Okay, we are now going to start the session. So basically, the agenda of the session are the following. Number one, for our clarification of our group business idea. So kung ano ba yung mga may tatanong tayo. So I will address it. Second is, of course, you're going to proceed now with the second task, which is basically you're going to do the marketing research or market research and market study. Basically, ano lang yun eh. Isang chapter siya. That's the chapter 1 of our feasibility study. Medyo inano ko lang siya, sineparate ko lang siya into two different lesson. Pero basically, it's one. Kasi market study involves market research. Now, syempre, parang hindi tayo masyadong mag-hold sa oras or baka mamaya we're in love of the idea kasi alam niyo naman baka mamaya masyado tayong passionate sa idea natin, but we have to also be rational and also we have to check if it's really market viable kasi there are products na mahirap talaga siyang patunayan kung market viable siya. Nevertheless, if you go to the extent na talaga magbebenta ka na. So that's the time na mapapatunayan mo siya. Especially if the product is a breakthrough or innovative. Kasi medyo you're going to create a demand talaga dyan. Basically from nothing, zero, to a demand. So mahirap yon. So now, sa market study, mas madali kasi patunayan yung meron ng existing business. Okay? May existing demand na siya. Mas madali siyang patunayan. Kasi for example, ano mas madaling patunayan, Claude, para sa'yo? Yung demand for, let's say, a, a virtual hologram that you can teleconference with your friends. Madali bang patunayan may virtual hologram ka? Makapag-usap ka with your friends? Hindi pa po, sir, as of now. As of now. Pero there is a possibility, no? Right? May possibility. Tama ba? Yes po, sir, meron po. But of course, that's uncertain. So, syempre, sa market research natin, market study, whether you like it or not, kasi business is always involved niya risk, and risk involves potential loss of money, time, and effort. So, syempre, gusto ng mga businessman is, of course, yung there are some business na alam nila na may future, may potential. No? So, less risk yun. So, mas gusto nila yun, especially if they don't have much capital. Now, if you are Elon Musk, mas gusto mo yung mga malaking risk kasi mas malaking potential, di ba? Tama ba, God? Yes po. Okay. So, that is the reason why si Elon Musk, instead of having another car company, di ba? Pwede naman siya mag-Toyota, Hyundai, or other brand. He decided to pivot around technology. So yung Tesla is not a car company, it's more of a technology company. Kasi, di ba, pansin mo yung mga car niya, it's more of technology. Kasi car niya is running from electricity, AI, generated, self-driving, di ba? So this is I think, the product, the core of its product. No, it's hindi naman siya parang Toyota na utility-based or kotse lang. So of course, if you read the story ni Elon Musk and Tesla, maraming challenges and upheavals because most investors are risk averse. Actually, that's part of their training, no? Risk averse sila. So, syempre, nahirapan siya kumuha ng investor, di ba? Kasi nga, ang hirap kasi magpatunay or mag-substantiate ng something na wala pa nakakaisip. Or there's an idea but we don't know the feasibility, di ba? Both market feasibility and technical feasibility. Kasi syempre, meron nga, let's say, di ba, Claude, meron namang mga tao gusto talagang mag-travel sa Mars. Tama ba, Claude? Yes po. Meron. Pero hindi natin alam kung kaya ba natin mag-deliver yung product na yan or service na yon. Tama ba, Claude? Yes po, sir. Kaya titignan mo rin yung technical feasibility. May market ka, hindi mo magawa, di ba?
For example, may market tayo for eh, for reanimating or resurrecting our loved ones. Ang daming bibili niyan, tama ba, Claude? Ang daming gustong buhayin ulit ng mga Yes tatay po. na, 'di ba? Dami. Oh. Kaso lang, hindi naman natin magawa. So technically impossible. So that's how it is. May demand ka nga, kaso hindi mo kayang gawin, useless din. Or kaya mo siyang gawin pero wala namang bibili, useless din. So it's a balance between both spectrums, no? So kailangan gusto natin meron tayong sufficient number of buyers capable of buying, and of course kaya natin gawin yung promise. Kasi for example, may mga product na useless naman talaga kasi nga walang demand. Example would be, ikaw ba, Claude, for example, okay lang ba sa'yo na na let's say yung damit mo is it's made out of, let's say, special nanoparticles na yung damit mo is nasa balat mo na. Parang tattoo siya. Okay lang ba sa'yo, Claude? Hindi po. 'Di ba? Pero kayang gawin, pero walang bumibili because 'di ba? Parang wala pang demand, 'di ba? So that's the logic of our market study and market research. Now, of course, syempre, before you proceed sa mga na-approve ko ng business idea, by the way, yung mga na-approve na business idea, naka-indicate siya. Let's say, okay 1/3. It means to say, your business idea 1 and 3 is approved. Now, pag wala po na-approve dyan, so ibig sabihin, you have to talk to your group mates again and formulate another business idea. But I think lahat naman na-approve, no? May ibang grupo, isa lang, no? May iba, 3. So, kung 3 yung business ideas na approve sa inyo, mas better problem yun kasi ano na lang, pili na lang kayo ng isa doon, di ba? Kung ano yung tingin yung pinakakayang gawin for the whole semester. Kung isa lang na-approve sa inyo, syempre, doon na kayo mag-focus. Wala tayong magagawa. That's the gist of it. Pag wala, isip ulit kayo. Baka maka-ano kayo, maka-discard kayo. Ano? Okay? So guys, for our leaders, Miss Panya, I think you're one of the leader ba? Tama ba, Ariel? Miss Panya? Yes po. May tanong ka, darling? Yung tanong ko lang, sir, alin po ba doon yung promising na sinasabi mong isa? Para ma-relate po namin siya sa tourism. Parang ano ka, no? Okay something, tapos meron nakalagay na promising gano'n as promising item business number 1 yata or 2. Tama ba? Yes, sir. Actually, 3 po naman pong approved. Then yung isa po yung promising. Pero hindi ko po sure kung alin dun sa Baka yung, I think that's the hydroponics. Kaso lang syempre yung parang pagkakaano nyo, hindi ko alam paano siya i-relate sa tourism. Kasi, I mean, your course is tourism. So, dapat connected siya with tourism or hospitality, di ba? Actually, sir, naisip po kasi namin siya gawing parang agri-tourism vibe po. Pero in a hydroponic way po. Pero siguro mukhang mahirap ka kung gagawin nga. Buti na-realize nyo kasi mahirap talaga siya. Oh, sir, yes. So I think you can ano naman siguro, you can think of a solution na hindi naman ganun ka very massive. Parang kahit small case siya, as long as may utility siya sa tourism or hospitality. Kasi that's vegetable di ba? That's gulay. Yes, sir. Yes. So may utility talaga siya. So syempre ko-connect mo na lang siya sa restaurant, hotel, ganun na lang. So para mapasok mo siya sa business idea. Okay? So yes, ba natin? Okay. Apo, sir, gets ko na pa. Thank you po. Basta i-relate nyo lang kasi hindi naman tayo entrep lang Kasi kung entrep lang yung course natin, kahit ano, pwede ko i-approve sa inyo yung, let's say, naisip nyo, paluwagan online. O di pwede, entrep tayo. Kaso lang, well, we have to work with our discipline tourism. Anyway, Claude, mukhang masaya ka dyan sa picture mo. Barista ka na ba? Hala sir, hindi po. Nagkape lang po ako dyan. Okay. So sa inyo naman, I think marami na-approve sa inyo, di ba? Sa amin po sir, isa lang po. Ano yun? Yung ano lang po, yung eco-friendly guest houses po. Ayun, so you have to work with that.
So eco-friendly, no? So yun. So pwede na kayo mag-start dyan if you're not contented. Kaso balik na naman kayo sa drawing board. So I suggest push nyo na yan. Okay? Sila Gideon. Kasama ba si Gideon, Claude? Ibang group po sila, sir. Si Gideon yan. O, sige Gideon, nasan ka? Hello po sir, yes po. Yes, Gideon. O, ano na-approve sa inyo? 3 po sir. Yung 3. O, mamili na lang kayo kung ano yung may potential dyan. Okay? So, Yes po sir. may question kayo? Wala. Wala pa naman po sir as of now. Siguro sir, pag Ah. na-finalize na po yung Sige. pinaka-kukunan po namin. Okay. Thank you po. Sige. Okay, other group leaders po, baka may questions po. Clarification. Kasi pag minar ko siyang 1/3, ibig sabihin, idea 1 and 3, okay. May iba talaga, sorry ha, example, nagtanong sa akin, okay ba yung camp van? Hindi ko na siya in-approve kasi sa akin pala mukhang hindi na siya feasible, I feel. Eh, di ba 3 yung panel? Eh, kung sa akin, syempre sa akin mukhang tagilig ka na. Eh, what if kung meron pang isa doon or worse, 2, di ligwak ka na. So, isip na kayo ulit ng ano, or marami na mas feasible tingin ko. Okay? Medyo ano tayo dun sa complicated siya. Complicated na yung product mo kasi you have to modify it. Complicated pa yung execution, 'di ba? Do you agree, Claude? Kung Kanban ka, kasi sa Kanban, kailangan pakita mo yung product mo. Opo, Tapos, sir. yung execution, paano mo execute yan, di ba? Sa ka magka-camping, di ba? Siyempre, logistics din yon. So yun, mahirap siya buti, kaya I decided, wag na, kasi baka hindi ka umabot ng isang semester, kailangan mo 1 taon, di ba? Siyempre, ayaw natin nag-INC ka, di ba? Okay? So ngayon, papakita ko naman sa inyo, papaliwanag ko kung ano yung requirement for evidence. Basically, na-advance ko na yung technical part kasi mamimili po kayo sa mga product or sa mga idea na approved. Ngayon, syempre, paano ba tayo mamimili? Again, business dilemma or business problem is we have to match the demand or the market with our product. So, ibig sabihin, basic economics, demand matches the supply. Your product represents the supply. Demand is represented by your market. Kung ano yung kailangan ng market, kailangan nandoon ng product mo or meron ng product mo doon. Or minsan naman baliktad. May product ang bago and then you create a new demand for it. Kaso mas mahirap siya. Medyo mahirap siyang patunayan lalo na pag sa feasibility. Kasi nga, syempre, gravity of thoughts. Kasi ang tao or yung mga feasibility panel natin, they are more, yung hat of thinking nila, it's more of investor rather the entrepreneur. Kasi nga, we are trying to balance yung feasibility nung study nyo. Kasi if we are also thinking the way entrepreneur thinks, medyo, parang baka mamaya maiba na yung product mo. Yung parang ano lang siya, we're gauging it based on the merit of your project. And of course, the financial and market viability of your project. No? So ito yung mga technical requirements. So pag pipili kayo, tignan nyo kung kaya nyo siya i-deliver. Okay? So, okay na, nakikita nyo ba yung PowerPoint, guys? Yes po. Okay, these are the evidence. Okay, for travel agency and tour operator, minimal ang evidence dito. Kaso lang, ang ano dito, you need to have a good advisor that will discuss to you the operation. Kasi ang normal problem namin dito is the details of the costing, the operation, and the selling. Kasi medyo, pag ang product, let's say kasi last year, may nag-defense sa amin na parang travel agency siya na they would like to promote yung mga remote, unexplored, and exotic destinations. Oh, ano sa tingin mo, Gideon, nangyari doon sa travel agency na yon? Boy pa siya? Ano sa tingin mo, Gideon? Hindi na, kasi nagsarado na siya. Bakit? Kasi yung destination na binebenta niya, unexplored, remote, and unpromoted.
there is a reason bakit unexplored siya, remote and unpromoted. Siguro baka, kasi you have to remember, the fish is as good as the flow of the river, di ba? Palaging tatandaan. Kasi if you're going against the flow of the river, matatangay ka rin siya. Matatangay ka rin naman. So, a good travel agency is not the creator of the demand or hindi siya yung promotion. Trabaho ng government yan, yung trabaho ng business is of course to make money. Hindi ka magkakaroon ng pera if you're going to sell yung mga destination na never been heard, okay? Kasi you have to create the awareness first before the selling happens. Mas madali kasi yung may awareness na and then matik na, step 3 ka na or step 2 ka agad, di ba? I think you will agree, Miss Sir. Ria, tama ba? Mas madali na magbenta if you know the product, tama ba? Okay. Di ba? For example, bentahan kita ng Birdie iPhone. Birdie iPhone, bibili ka. Birdie phone, bibili ka ng Birdie phone. Siyempre, Hindi ko unang po tanong, alam ano yung yun, sir? features. Di ba? Tama ba, Miss Ria? Okay. Di ba? So, step 1 ka muna kaagad. Eh, kapag sinabi ko, bebenta ka ng iPhone 15, alam mo na magkano kaagad tanong. Tama ba, Miss Ria? Okay. Kasi kilala na. You see the difference of step 1 and step 2? Ang laki na kaagad. Kasi alam niya na eh. Hindi ko na kailangan ikwento. So that's how powerful are the brand. No? If your brand is well recognized, step 2. If your brand is unknown or never been heard, step 1. So ganun siya, no? So mas bibili si Ria sa iPhone kaysa sa Birdie phone. Tama ba, Ria? Tama ba, Ria? So, you see? So ganun kaagad. So syempre, 'di ba? Ganun logic eh. So sa travel agency, make sure lang na yung mga destination nyo na ibebenta is somewhat saleable ha. Huwag nyo nang gawin yung madilim na karaan. Okay? So doon naligwak yung grupo. So, kasi nga, dalawang problema mo. Okay, anong problema mo? Problema mo, number 1, kung feasible yung business mo, yung travel agency itself. Diba? Number 2, problema nila, hindi mo rin alam kung viable or sellable yung product nila. So, bali naging ending, dalawa yung problema mo instead na 1 lang, di ba? Tama ba, ni Claude? Yes po. Naging dalawa tuloy yung problema niya. So, syempre, alam mo na. Okay? So, as much as possible, gusto natin mag-concentrate doon sa feasibility ng business. Kasi, sa case nila, dalawa na, business saka product, no? There are some case naman din yung business niyo nakatied talaga siya sa product. For example, yung other business notes. Tignan natin examples. Okay? So next. Ito, alam namin feasible ang photography. Okay? Madali na siya explain. Basically, common sense siya. However, hindi namin alam kung feasible yung business mo. Yung product, feasible siya. Kasi ang dami ng photography shop eh. However, you have to provide proof na kaya yung gawin. For example, storefront layout, let's say, Adobe, yung parang meron naman may mga freeware naman nakakagawa ng 3D layout, diba? Sa online, kahit di siya AutoCAD, okay lang. Basta 3D layout. Tapos, sample portfolio of shoots, coverage, and video related to the product. So, let's say, Photoshop ka, magpakita kang portfolio, diba? Ano yung mga picture mo sa kasal, ganun. And then, during the feasibility defense, syempre, magpakitang gilas ka. Mag-sample ka sa amin. Diba? So, ano masasabi mo, Gideon? Makatarungan naman yung aming mga evidensyang hinihingi. Tama ba? Kasi Photoshop ka eh. Tignan ko nga kung okay yung kuha mo. Sabi mo, Gideon. Correct ba? Sorry po. Kinuha ko po kasi yung server ko. Alam po sir yung tanong. Ay, hindi kita. Sorry hindi kita marinig. O, si Claude na lang. Tama naman, Claude, no? Yes po, opo. Malinaw ba yung boses ko? Yes po, sir. Yes po sir, na kinuha ko lang po yung server. Okay. Okay.
So yun, kung naisip yung photography business, dapat may proof ka. Yes po, may naka-raise ng hand. Sir, ano pala Yes po. yung napasa ko pala, naglolo ko po yung Sorry. yung file po. Yung Ay, napasa oo, po sige, namin sabit na lang, paper. darling. Ikaw yung no, yung Opo, hindi mabasa. O, sige, go. thank you Sabit po. na lang mamaya, ha? Basahin ko later. Okay. So yun so photography business ka, anong bago, anong meron, saka tingnan natin kung kaya mo kahit di naman kayo or pwede kayo mag-rent ng photographer kasi empleyado nyo, no? So pwede naman yun. Okay? Importante may access kayo sa photographer. Okay? Kasi mahirap yung photographer, di ka marunong mag-shoot. Okay? Demanda ka kagad. Next. Ito, transport operator, car, van rental, or similar. Okay, medyo maikpit si sir dito. Okay. So, kailangan namin, kung meron kang something that you're going to do with your vehicle, let's say, camp van, or gagawin mo siyang convertible or whatsoever, kailangan ng 3D layout of the vehicle, interior and exterior. Ngayon, if it's a purely transportation business, kahit wala na yung 3D layout, alam na namin yan. Kaso kailangan mo ng clearance certificate permit from local government to operate a route or LTFRB route franchise. So ang ano sa'yo dito is more of the management side. Kasi yung business na to, it's more of should I say regulatory, no? Regulatory siya. Kasi bakit regulatory? Kasi ang taxi, yung mga PUV saka PUJ, they are regulated by the government. So, yung kita mo may ceiling kaagad kasi it's really yun nga, 'di ba? Meron tayong fare matrix na tinatawag. Hindi ka naman pwede magpresyo on your own, 'di ba? Kasi nga tawag sa iyo noon ay colorum ka. So, these are public transportation. It must comply with the existing regulatory environment. So, kailangan mo syempre pakita sa amin magpo-propose ka, let's say e-trike or e-bus or let's say e-cab, yung mga EEE. So, tingnan nga natin kung may permit kayo dumaan doon sa kalsada. Kasi let's say sa barangay, okay yan. Pero pag dumating ka na sa national road, bawal ka, di ba? So, anong gagawin natin? Basically, feasible nga yung business mo, market or technicality. Pero management, dahil wala nga operating law, hindi ka feasible. So, sad to say kasi may mga ganun din cases You have to be very aware of that. Mukha kang feasible talaga market saka technical kasi kayang-kaya. Kaso lang pagdating sa regulatory, wala pa lang prangkisa. Hindi pala siya pwedeng dahil may ordinance yung lugar, patay ka na. So, hindi na feasible yan, di ba? Dali ka na kagad doon. So, you have to be bearing that in your mind. Especially this regulatory kind of businesses. Tapos, syempre, computation ng nung financially feasibility ng project kasi meron ka lang ceiling hindi ka naman pwedeng kumita ng bonggang-bongga dahil meron kang plug down rate, may fare matrix ka, 'di ba? Get the point, Claude? Yes po. Yun, hindi naman siya katulad ng coffee shop. Kahit kumita ka ng 1 milyon, 2 milyon, walang pakialam ng gobyerno sa'yo kasi coffee shop ka. Wala namang regulation doon aside from safety, 'di ba? Saka sanitation, 'di ba? Other than that, wala. Pero kapag public transportation ka, commuting hub or whatsoever, medyo meron tayong regulation dyan. Talagang it's part of the regulatory network ng ating mga city hall, ng LTFRB. Okay? So tama, nagigets Claude? Yes po. Okay. So clear tayo dyan Yan ang challenge dito. It's more of management. Next, wellness center, spa, and sauna. So ang kailangan nyo po, storefront layout 3D, one product sample, let's say meron kayong scrub, so magdala ka ng sample ng scrub na gagamitin nyo. Tapos syempre, let's say wellness ka, edi mamasahin mo kami or magde-demonstrate ka sa harap mo namin o ng panel ng services nyo. Okay? So let's say foot wash. So syempre magdadala si Gideon ng planggana at magde-demonstrate sa amin paano mahugas ng paa. Okay? Okay ba yon, Gideon? Kailangan kompleto props kasi nga spa ka wellness, di ba? Syempre yung mga botox, wag na tayo yan, hindi nyo kaya. yung ano lang Let's say masahe habang nagpe-present, may 3
tatlong member yun, nagmamasahe sa amin. O pwede yun. Tama ba, Claude? Yes po, for the creative. Yung para ma-demonstrate. Okay? Mga ganon, mga ganong example. Okay? Uy, ano yan ha? Seryoso yan. Pag wellness ka talaga. Kahit yung parang magde-demonstrate lang. Okay? Next. Souvenir shop. Okay. Ngayon kung souvenir shop ka, kailangan namin ng sample product. Let's say, meron kayong, let's say, at least 4, no? Paano 4, sir? Let's say, kung isa lang yung souvenir shop ko, naku, may souvenir shop ba, isang product lang binibenta? What do you think, John? Meron ba souvenir shop na isang product lang binibenta niya? Wala po, sir. Wala, di ba? At least mga 4. Let's say kung do-it-yourself souvenir product, di magdala kayo ng 4 na klaseng variant nun. Or let's say, 4 na klaseng variant. Siguro makakaisip naman kayo ng variant, di ba? Okay? So yun siya, yung ating requirement. So tapos do-it-yourself, the actual performance. Okay? And storefront layout, 3D. Okay? Ito siya. Next, ito naman kaila Gideon na to. For lodging business, okay, kailangan ko ng 3D AutoCAD or simulation, parang walkthrough siya. Pwede kayong makakita sa mga online naman yan. Tapos, 3D or 2D architectural design or layout, consult kayo sa architectural student or sa expert, no? Kasi hindi natin kaya ito. Kasi, what I remember last time, sila Sir Lance at Sir Jeff, medyo particular sila dyan dahil syempre alam mo HRM. May mga sukat-sukat kasi siya. So ako syempre, ang expertise ko travel agency sa transportation. So syempre, kikinig lang ako sa dalawa dahil expertise nila yan, hotel, di ba? Tapos lalo na si Sir Jeff kasi real estate agent siya. So very particular siya dun sa sukat ng lupa, sunlight, gano'n. Minsan nga tinatanong wind direction kasi nga naniniwala sa feng shui yun. So mga ganon. Okay? Gets mo na John? Elevation, view, ganyan. Kasi sa real estate, tatandaan yung location, tatlong location. Okay. Yung property nyo as good as your location. So let's say, Eco Lodge, di ba John? Opposite. Mag-iisip kayo na reason, bakit pupunta yung tao doon? Bakit namin maging customer to? Ito ba yung nakasalpak sa isang busy city? So, kliyente namin, kailangan niyan doon sa city na yung magtrabaho or may gagawin siyang transaction or whatsoever? Or ito ba yung parang nakasalpak sa isang magandang tanawin, dagat, bundok, kung saan mag-enjoy siya, magre-relax, diba? Dalawang klaseng demand lang naman siya. It's for transit or convenience or may something to do with business or concerts, or it's more of recreation or leisure. Diba? Tama ba, John? Yes. So, yun. Dun kailangan ma-emphasize yung location talaga. Kasi may fit sila sa location. Okay? So, yan may warning na kayo doon. In terms of demand, tingin ko may demand naman yun. Kaso lang, syempre, ito all will pin down to your location. Saan ba? Kasi syempre, kapag sinabi mo Payatas, walang demand yan. Batik na agad yun. Payatas, walang demand dyan. X. Pero pag sinabi mo, let's say, Laguna or, kasi syempre, yung study yun, di ba, Manila? Laguna or Tagaytay, Taal, may demand yan. Kasi syempre, tourist spot di ba? Tama ba, John? Yes. Tapos yung view importante yung view. Saka, kasi nga real estate yan. Okay, view, location. Okay, next, ito na. Pet shop, pet hotel, pet park. Okay. Ganun din, 3D AutoCAD like simulation workthrough kasi hindi namin alam kung anong gusto niyo gawin sa buhay niyo. Tapos photo of the proposed site free from obstruction. Okay? So ayan, Sir Jeff ulit yung kalaban natin kasi nga meron siyang business na pet shop. So alam niya yung mga expertise diyan. Okay? So syempre maganda na kayo kasi expertise niya yan. Okay? Next. Others. Okay. For others kasi hindi siguro in general
lahat ng kakailanganin nyo para patunayan na kaya nyo siyang gawin at kaya siya may produce, dalhin nyo na. For example, 3D AutoCAD like simulation walkthrough, 2D or 3D layout, photo proposed site, and prototype of the product. So, syempre, for example, hindi ko alam kung ano naiisip nyo, pero yan po yung mga kailangan po. For example, para kayo magpaparenta ng damit, costume, o nasa yung mga costume. Diba? Dali nyo yung costume. Siyempre, last nag-depend sa amin, may ano daw siya, rental ng costume. Nung pinakita niya yung costume, just ko, presyo mo pang turista yung costume mo, pang Divisoria, diba? So, syempre, kailangan makatotohanan. Okay? So, ano masabi mo, Claude? Makatarungan naman. Yes po. Yan. Katulad nila, Miss Panya, siya, di ba? Pagtatanim, di ba? Halaman, hydroponics. Hindi ko alam syempre kailangan may sample niyan. Tama ba, Miss Panya? Yes, sir. Gagawan po namin ng paraan. Pero Okay. sir, okay lang po ba kung yung place po is i-AutoCAD na lang po namin? Oo, AutoCAD lang din man natin maladala. Sige, Pero yung sir. product nyo, Opo, sir. Ipapakita po namin. oo. Let's say for example, meron kayong hydroponics doon tapos gawa na lang kayo ng sala doon. Tapos go, di ba? Ganun lang siya. Yes, sir. Sige po. Siyempre, yung business model kasi. Okay, yun. Okay po, clear po tayo dito. Ito yung mga requirements. So kung may tatlo na approve, pili na lang kayo ng tingin nyo kaya nyo gawin. Kung isa lang siya, pagtyagaan nyo na, ganyan talaga ang buhay. Okay? So pili-pili lang. Okay, any question sa mga requirements natin sa pagpapatunay? Yes, Ms. Gutierrez. Wala namang question, sir, pero na-resend ko na po. Ano po? Na-resend ko na po yung file po. Sige, mamaya ay natin ha. So basically ganun ang mga natin. Okay? So next na ako, mag-move in na ako sa aking discussion sa market research. Kasi next week wala naman kayong gagawin kundi ito lang. Okay? Actionan nyo na siya kasi nga mas mabilis tayo sa entrep eh. Paano ba ito? Paano? Tanggalin ko lang. Stop sharing na. Okay? Okay. Tayo. Okay. Ito na ako. Okay. Guys, may nakikita po ba kayo sa screen natin? Yes po. Very Yes. good. Okay. Ito na po, i-discuss ko na po yung market research, no? So, parte pa rin po siya ng market study. Kaya ko lang siya hiniwalay kasi nga, baka hindi nyo na kailangan gawin yung market study. Baka alam nyo na tagilid na siya. So, dito pala malalaman nyo na kung tagilid siya. Either may mali sa iniisip nyo or baka mali talaga yung product nyo to begin with. Pero normally, dahil meron na siyang initial approval ko, tingin ko possible yan. Pero syempre, magkakaproblema pa rin tayo dahil syempre, number one, baka mamaya, yung in-approve ko, ito yung iniisip ko, yung ginawa nyo iba naman. For example, sa case nila Gidjon, in-approve ko yung Eco Lodge, pero nilagay nila sa Payatas, hindi ko nakasalanan yun. Medyo may problema sila Gidjon doon. Tama ba, Gidjon? Yung concept, approved. Pero how you implement it, saan nyo nilagay? Disaster. Okay, tama ba, Gidjon? So wala po kaming egg. Okay, gets yan, no? Okay. Sila Claude naman, ganun din. Claude, anong idea niyo ulit? Yung eco-friendly na guest house po. O guest house, ganun din yung eco-friendly. So, syempre, yung concept approved, pero how you execute it, disaster. So, syempre, you have to make sure na tama yung market ninyo, makikita nyo siya dun sa location ninyo, may access kayo sa kanila at willing sila magbayad ng ganitong presyo. Okay? Kasi yun ang mga katanungan dyan. Okay? So now let's discuss your market research. Importante ito. Siyempre, initially, kung nakita nyo din nagmamatch, baka hindi naman yun ang market ninyo. So you have to cross-reference it, ha? So para sure tayo. Okay. So ito na.
So our market research focus on the following 3 important, deadly, if not improperly done, kasi ito yung magbe-base yung feasibility nyo. Now, everything will be collapsing sa feasibility study kung hindi very strong yung ating understanding sa dalawang bagay na ito. Minimum viable product sa target market. So palagi nyo tatandaan, pag may problema ka sa dalawang ito, wala na tayong pinag-uusapan sa feasibility. Kasi nga, ibig sabihin, palpak talaga siya. Mahirap siyang solusyonan. Kasi nga, mali yung produkto, mali yung tina-target mong market. So dito pa lang, makikita na natin kung may problema na kayo as entrepreneur. Kasi yung in-approve ko, yung business model, approve siya. Pero kayo mismo, how you do it, problema. Okay? So now, paano may iwasan siya? So, syempre, may mga checklist tayo. So dito, check muna natin itong what is market minimum viable product. So may checklist po ako dyan. Tapos also the instructions sa YouTube, makikita niyo siya dyan. So, share ko yung aking instruction. Guys, nakita niyo ba yung checklist? Yes po, sir. Okay. So mahilig ka pala sa checklist. Napansin niyo ba, Claude, saka Gideon, mahilig ako sa checklist. Opo, sir. Ganyan talaga. Kasi nga, ayoko syempre mahirap naman mag-ibigay ng instructions sa inyo. Ganito gawin nyo, ganyan. Syempre, mas maganda yung checklist kasi makikita mo na talaga yung pointer. Saka mas madali ako mag-check niyan. Okay. Katulad ng sa title ninyo, naka-checklist siya. Kita ko agad. Okay. Ganon. Anyway, ito siya. So, sa ating tinatawag na minimum viable product, ang hinahanap natin is minimum viable product. Pinaka-bare necessity. For example, sa case ni Claude, nakikita nyo pa rin, guys, sorry. Yes, Yes, po. Sa case ni Claude, which is eco-friendly oil, basically, yung problema niya lang dyan, kailangan niya ng lodging business na eco-friendly. Okay. Eco-friendly na business or lodging. Yun lang. Okay. Sa case nila Miss Panya, ang kailangan niya is yung isang produkto na kung saan makakapag-produce sila ng sarili nilang gulay. That's the minimum viable product, no? So, syempre, yung product alone doesn't justify kung feasible siya o hindi. Pero kung hindi natin magawa yun, hindi siya feasible, okay? So, these are the following minimum viable product checklist natin or criteria. Okay. Kailangan lahat ng sagot niyo dyan ay yes. Okay. Number 1, are there opportunities for the product or feature not currently being met? Okay. So, basically, meron ba tayong demand? Sige, for your case, Claude, may demand ba kayo sa eco-friendly lodge? Meron po, sir. O, paano mo nalaman? So, syempre, hanapin nyo katotohanan doon. Hindi ko alam kung meron or wala, trabaho nyo na yon. So, hanapin nyo yun. Kami, trabaho namin kung tama yung sinasabi nyo. Kami magbe-verify na. Okay? So, hanapin nyo po yon. Next, is there a benefit to improving upon what is currently available? For the case nila Miss Panya, meron bang kwenta or bakit pa natin kailangan gumamit ng produkto nyo or service nyo kung pwede nang bumili ng gulay sa Divisoria? So, syempre, kailangan patunayan nyo yun. Tama ba, Miss Panya? Ano? So, Yes, syempre, po, sir. pag-isipan nyo maigi yun, ha? Kasi nga, syempre, ito ang tinatanong sa inyo ng kliyente. Ano mapapala ko sa pagbili ng product mo where in fact, pwede naman ako bumili sa SM. Diba? So, yun siya. So, you have to bear in mind what is the current benefit. Does your benefit outweighs the cost or the price of your product? So, yun siya. Next. What value will this product offer to my customer? For case nila, Gideon, anong value ng product ninyo or idea ninyo? Sir, sa ano po sir, yung sa DIY na souvenir po, I think yung value na makukuha po nila is yung pinaka-experience sir, tsaka yung Experience. tsaka sir, yung memories po na doon nila nagawa yung Yun. So, yun ang value nyo. Instead na bibili ka lang, ginawa mo siya. Diba? So,
That's your value. So, okay yun. So, next. Would someone use, ito pamatay na question, would someone use, or why would someone want to use this product? Meron bang gumagamit nito? Sa case nila Miss Panya, saka ni Mr. Claude, I think meron na. Sa case naman nila Gideon, mukhang common sense meron naman, di ba? So, I think feasible siya. So, explain na lang. Next, consider how each user type will interact with your product. What tasks do they need to accomplish? Okay. Now, sa case nila Mr. Gideon, the more the complicated yung instruction ninyo, the more na delikado kayo. Okay? So, do it yourself kasi siya. You have to make it simple and as much as possible, kayang gawin ng most people na target nyo. Okay? Yan siya. Next. Think about the goals of a user. Sorry, typo. Think about the goals of an user. Ano sa tingin niyo yung goal ng user? Do they want to buy something or search for something or order something? Okay? Next, what is the core use or utility of your product? For the case ng nila Gideon, I think that's experience, no? For the case naman nila Miss Panya, ni Claude, bahala na kayo and other group leaders, maghanap na kayo kung ano utility ninyo. Okay? Next, what is your success criteria for your product? Sige nga, Gideon, ano yung success criteria niyo for product? How would you sell na, or how would you know that if your product is a very promising product or successful siya? I think sir, magiging successful po siya kasi na hindi siya yung parang common na souvenir lang na pag binili. Ay, souvenir na binili ko to sa ganito. Instead na makikita po ng mga customer or ng clients na sila po mismo yung nag-paint, sila po mismo yung gumawa ng product na yun sir, yung souvenir po na sinasabi ko. Sige nga. So, syempre, yung success criteria natin, mahirap siya i-measure sa feeling, experience, or thoughts. So, kailangan natin ng tangible component. So, ano yung main indicator kung successful ka o hindi? So, syempre, kailangan nandiyan siya, no? Tangible. Yung pwedeng i-measure, yung pwede natin ibenta sa mga investor. Diba? Tama ba, Gideon? Yes po, sir. Kasi indicator siya eh. So, kailangan indicator mo, tangible. Yung nakikita mo na experience ng customer ng mga yan, hindi naman siya pwedeng i-measure ko, di ba? So, kailangan may something ako pang hawakan para malaman kung successful yung product mo or hindi. So, syempre tangible to, ha? So, isip kayo ng tangible na, ano ba tangible? So, normally, yung mga tangible natin, syempre, business to. Alam nyo na, di ba? Again, business to, alam nyo yung tangible natin. Okay? Mga tangible. Okay. Di ba, Claude, alam mo na yung tangible nyo? Yes po. Yung business to, ha? So, syempre, yung mga tangibles natin, alam nyo na yan. So, tangible sa success criteria. Okay, kahit isa lang. Okay. Next, balik ulit tayo. So, now, malinaw na sa atin yung minimum viable product. Ano ba yun? Again, a minimum viable product, these are product attributes na kailangan meron yung proposed business idea mo. Let's say, kung souvenir shop siya, do it yourself, baka hindi naman magawa yung product mo on their self, di ba? Kailangan yung product mo, it will lead to the experience that you are desiring, and the step by step is logical and easy to do. Now, if your product is so complicated, kung puzzle-like siya, baka hindi naman siya pwede, di ba? Tama ba, Gideon? I think so, yes. Diba? Saka syempre, kailangan may particular timing din ganyan. Gaano ba katagal yung do-it-yourself product na yan? Abutin ba tayong 3 hours? Hindi naman po siguro. Ng mga 30 minutes? Possible, sir, 30 to 1 hour. Okay. You have to remember, di ba, yung ating
30 minutes na yan, meron tayong kinukonsume na space, oras, kuryente, utility, and opportunity loss, diba? Sa business kasi, kung 30 minutes siya, nakatali na yung asset mo dun sa tao na yon, diba? Mas nakakap na yung kikitain mo kasi 30 minutes yun eh. So ganun siya ha. Gagets mo ba, Gideon? Yes, po, sir. So ganun siya. So dito, i-clear natin kung ano ba yung offer natin kasi baka mamaya hindi natin alam sa sarili natin yung offer natin. Baka nagpapanggap lang tayo na travel agency, hindi mo pala tayo travel agency. Baka nagpapanggap tayong photo business, hindi naman tayo photo business. Events pala tayo. And by the way, wala pala akong sinulat na events company dito. Okay? Dapat pala meron. Yung events company, may portfolio po yan, ha? Portfolio of events. Yan. Okay? So, gets na tayo? Gets po ba to? Any questions so far? Any question, guys? Gets po ba? Yes Gets? po, sir. Okay, gets natin ha. Minimum viable product. Yung pag kinulaps ko yung product mo, ito yung gusto mong mangyari. For the case ni Gideon, gusto ko ng do-it-yourself product. Experience. For the case ni Claude, is social advocacy. Yung kanyang eco-friendly lodging. For the case ni Miss Panya, social advocacy din siya kasi urban farming, diba? Or parang something to do with that, no? Food security, I don't know, balance na mag-isip. For other cases, let's say Photoshop experience, diba? So yun ang nyo, panindigan nyo siya kasi yun ang pinaka-offer nyo. Next, madali yung minimum viable product kasi kayo yung inventor or kayo yung entrepreneur, nakikita nyo na. Ang challenge kasi ito, you might have the good product pero you have the poorest of your target market. Diba? Sometimes it's more important to have a good marketing target or marketing talaga minsan. Remember, hindi lahat ng iniinom nyong milk tea masarap. Tama ba, Claude? Hindi lahat ng milk tea iniinom nyo masarap. Diba? May iba walang kwenta. Pero ikaw, bili ka pa rin ng bili. Tama ba, Claude? Opo. Diba? Hindi ka ba nagtataka ba? Wala naman itong kwentang iniinom ko. Alam mo naman hindi siya ganun kasarap. Pero bili ka pa rin ng bili. Ano masabi mo, diba? Parang ganun. Siguro kaya ka bili ng bili kasi nga yung price. Kasi wala ka naman ibang reason bakit mo siya bibili. Kundi mura yung price and tingin mo okay na siya. Mas patawid pamilya. Diba? Tama ba, Claude? Yes, sir. Yun. So that is one product of feasibility resulting to good marketing or target marketing efforts. No? Hindi naman maganda yung product niya. Pero because of the pricing and the location, binibili mo. And as long as sa kanyang product is what we call, meron siyang MVP, minimum viable product. Ang minimum viable product ng milk tea na yun is as long as may inom mo siya at lasa naman siyang milk tea at acceptable naman siya at matamis siya, go ka lang. At meron siyang sago, go. Tama ba, Claude? Yes po. Once na pumait na siya, bibili ka pa ba? Hindi na po. Hindi na, di ba? Yun lang yan eh. Minimum viable product mo eh. Okay. Minsan kailangan, yun lang naman, naging successful business ka. Syempre kung mag-grow ka, lalaki, hindi ko alam kasi mukhang hindi. Pero with good marketing, it will be sustainable and feasible naman. Okay? So dito tayo, lipat na tayo sa target marketing. Okay? Lipat lang ako. Nasa ba ako? Okay. Target market. So may checklist din ako dyan. Okay. So sa target market, kailangan mo pagduktong nyo to. Diba? Yung MVP ko, yung milk tea na iniinom ni Claude, ay maaari iba sa iniinom ni Gideon. Or pares lang ba, Gideon? Pares lang ba, Gideon? Or iniinom ni Sir Argel. Okay. Tignan natin na since Claude nagamit na kita example, ikaw na gagamitin natin example. Okay lang ba, Claude?
Yes po, sir. Okay, milk tea tayo para mas madali. Okay, again, minimum viable product na milk tea is meron siyang tea, merong milk, meron siyang pearl or additives or yung mga sinkers natin, at higit sa lahat, palatable siya at matamis. Okay? So yun ang 5 criteria natin to indicate that your milk tea is a milk tea. Kasi nga kung mapait siya, walang gatas, tea lang siya, hindi siya milk tea. Kung puro naman siya gatas, walang tea, baka milk lang yan, di ba? Tama ba, Claude? You got the point? Yes po. Okay. Tapos yung presentation, other additives na yan. But these are the minimum requirement. Now, define your product stands for and its niche. Okay. Yung milk tea na iniinom, hulaan ko yun. I love milk tea. Tama ba? Yes, sir. Okay. I love milk tea. Ang presyo is 99. Tama ba? Opo, sir. Buy one, take one paminsan. Buy one, take one pa. Okay. Ano yung product, ano yung konsepto ng product na yon? Okay. So, I love milk tea, it means to say that the product stands is for, number 1, quality milk tea at affordable price. Tama ba? Yes po. Okay naman siya, quality, affordable price, at buy one, take one pa kamo, di ba? Ngayon, ano yung niche niya? Ang niche niya is, yun nga, may quality siya at affordable price. Okay. Now, that's a polar opposite naman. If we're talking here, yung milk tea ni, pangalan nito? Yung sa SM Manila, Port Floor, umaakit pa ako doon. Alam mo ba yung Claude? Milk tea na yun. Hindi Port po, Floor, SM Manila, malapit sa Potato Corner. Coco po. Ayan, sorry. Coco, sir. Ano? Coco daw po. Coco po. Coco, 'di ba? Oh. 'Di ba tanungin natin si Claude. Claude, 'di ba nakainom ka ng coco? Yes po. Ano mas masarap? Siyempre, sir, Coco. Coco. Malayo, 'di ba? Opo, malayo. Super layo. Yung isa parang hindi ko ma-take siya. Okay. Ano yung nire-represent ng coco? Okay. Nire-represent niya yung fine quality ng milk tea. At medyo expensive yung price niya. Kasi parang Starbucks siya. Tama ba? Yes po, sir. Okay. Basta nakalagay lang dito, consideration mo, fine quality milk tea. Syempre, ang logic naman dito is, if you're willing to pay that much, you're going to receive yung quality na ganito. Tama ba, Claude? Yes po, sir. Yun ang kanyang value proposition. Ano yung tinatawag natin? Product stands for. This my product stands for. Ngayon, what's my unique value proposition? Yung kay kay I love milk tea is, yun nga, again, ulitin mo lang siya. That's quality milk tea at affordable price. Kay Coco is fine milk tea. Quality milk tea lang talaga siya. Okay? Ngayon, isulat mo ngayon yung mga customer na kilala mong iinom nung I love milk tea. Tingin mo ba, Claude, iinom si Sir Argel ng I love milk tea? Hindi po. Hindi. Unang tingin ko pala ayoko na. Bakit? Kasi, number 1, ayoko na ganyan. Mukhang siya, hindi siya papasas panlasa ko. Yung milk tea ng Coco, okay siya. Meron pa ako isang milk tea. Yung sa Chinese na milk tea. Familiar ba kayo doon? Yung bingbang, something? Macau, sir. Ayoko rin ng Macau. Masyado siya, hindi ko rin siya, Yung isa pa, yung para mas mura din. Yung Gongcha, sir. Ha? Gongcha, hindi ko masyadong type. Gongcha. Kahit kinong commercial siya, hindi ko masyadong type. Coco, Isa pa, sir. Ha? Coco po. Coco, okay sa akin. Isa pa milk tea na papatok sa panlasa ni Sir. Kasi you have to remember, din ako estudyante.
So kaya ko magbayad ng milk tea na mas mahal. Chatime. Ano? Ha? Chatime. Ano, sorry? Chatime. Chat time? Ayoko rin eh, sorry. Isa pa, Gongcha, sir. Gongcha? Dago, Ayoko sir. rin. Ha? Ano? Ano pa? So isipin nyo, si sir kasi, hindi naman siya estudyante. So afford ko magbayad ng mas mahal. Kung kaya ko magbayad ng Starbucks, kaya ko rin magbayad ng milk tea na presyong Starbucks. Okay. Kaso lang syempre, mga sinabi nyo naman, sa price lang naka-base yun. Pero yung quality mo, kung hindi ko kaya, hindi ko care yung mga sinabi nyo. Ha? Sa Din Tai Fung po. Ay, yung Thai? Big Thai? Parang hindi rin eh. Siguro, narinig niyo ba yung parang tiger ek-ek? Tiger Sugar. Yun, oo. Okay sa akin yun, tiger. Magkano siya, Claude? Mas mahal pa siya sa Coco, di ba? Medyo po. See? Pero may bumibili. Yes po. Pero ikaw ba bumili na? Actually, hindi ko pa natatry yung Tiger Sugars. Baka hindi ka makabili. Mahal kasi. Tama ba? Pero may bumibili, Claude, di ba? O, Yes see? po. Kasi nga, yung target market niya, tatandaan nyo, si I Love Milk Tea, malayong ang talon niya sa mga bumibili ng Tiger. Saka nung, ano, kay Coco, pwede yung mga bumibili ng Coco, Gongcha, Chat Time, saka yung mga yan, pwede siyang bumili ng Tiger. Okay? Kasi nga, yung spectrum ng pricing saka quality. Pero yung mga bumibili ng Chat Time na solid, hindi mo ano yan, bibili sila pero one time, big time lang or one time lang. Pero hindi sila iinom na araw-araw na Tiger. Tama ba, Claude? Yes po. Diba? Yun ang target market natin. Kasi ngayon, syempre, ito na. Bakit importante to? Tingin mo, Claude, lagyan ko ng Tiger sa PLM, may bibili ba sa akin? Meron naman po, pero siguro baka po kulang pa sa upa ng rental ko, diba? Tama ba, Claude? Yes, sir. Kasi nga, puro estudyante. So, syempre, kung ganyan kamahal yung product ko, saan ko dapat ilagay yan? Diba, dapat ilagay ko sa Ayala Mall. Sa mall. Diba, Ayala Mall. Or hindi lang, actually, hindi lang siya pwede sa mall, ha? Let's say, lagay mo yung Tiger sa SM, Manila. Baka hindi mabilihan yan. Kasi nga, maraming options eh. So, dapat yung mall niya medyo classy mall. So, for example, Ayala or Robinson Manila. Kasi nga, Robinson Manila, yung location niya, maraming hotel. Diba? Tama ba, Claude? Yes po. Okay? Nakikita niyo na yung logic. Ngayon, kung I Love Milk Tea ang product ko, saan ko dapat ilagay? Sa ano po, public area. Siyempre, hindi naman pwede sa banyo yan. Tama ba, Claude? Ikaw talaga iloko. Yes po. Hindi sa public area, ikaw naman. Sa ano po, sir, yung nalalakaran ng mga pedestrian. Siyempre, hindi mas, ikaw naman, iloko mo ako eh. Siyempre, hindi mo bibili pa yung mga yan. Yung super specific ba, sir? Alam niyo, siyempre, super specific tayo business to. Ikaw naman, Claude. Nilalakaran pedestrian, ilagay ko sa bundok. Oh, may pedestrian doon. O naman, oh. Anong klase? Saan pwede pwesto yan? Binigyan ko na kay idea kanina kay Tiger. Si Tiger dapat sa mga ano yan, mga classy mall. Let's say Robinson, Ayala, malapit sa hotel, yung mga office. Sa Makati, maraming Tiger. Sa Manila, may nakita ba kayong Tiger bukod dun sa Robinson Manila? Ay, tama. Tingin mo, Claude. Meron ka pa ba nakitang Tiger dito bukod dun sa Robinson Manila? Hindi po ako fan ng Tiger Sugar, sir eh. Pero wala kang masyado. Pero wala po dito, siguro. diba? Hindi po siya ganun kaano dito. Try mo sa Makati saka sa BGC. Dami. Bakit? Kasi nandoon yung demand eh. Number one, yung mga tao doon may sweldo,
may pangbayad. At number 3, siyempre, yung quality and expectation nila mas mataas. Meron ka ba nakita, di ba Claude, nagpupunta kami ng Makati, di ba? Yes po. Binakita ka ba ng I Love Milk Tea doon? Wala po, sir. Usually Bakit? around Espanya po yun eh. Kasi nga, ang demand niya, wala doon sa Makati. Yes Kasi po. let's say ako, may work ako, kaya kong magbayad ng Starbucks araw-araw or ng Tiger Sugar. Painumin mo ako yun. Baka, syempre, bugbugin kita eh. Sabi, ba't I Love Milk Tea? Napaka-cheap naman yun. Kasi di ba yung level kasi ng expectation din eh. Di ba? Tama ba, Claude? Yes po. Saka pansinin niyo yung shop ng I Love Milk Tea. Masikip. Diba? Parang ano to? Parang hindi ko makakupo na matino. Pansinin niyo yung shop ng ng Coco na lang. Mas maayos. Tama ba, Claude? Yes po, sir. Mas maayos siya. You see? Diba? Ganun siya. Okay. O, saan natin ilalagay yung I Love Milk Tea na yan, Claude? Ano po, sir? Siguro po yung malapit sa mga colleges and sa sa mga commercial establishments po. Okay, malapit sa colleges or commercial establishment na makikita ko itong mga taong ito. So, kailangan malinaw sa inyo kung anong klase ng tao sila. Kasi nga, para makita ninyo kung saan nagpupunta to. For example, let's say, sino umiinom ng I Love Milk Tea? Gender, lahat po. Babae, lalaki, or, LGBT, edad. Edad na umiinom ng I Love Milk Tea, siguro mula 10 years old up to 24. Tama ba, Claude? Yes po. 24. May nakita ka bang umiinom ng I Love Milk Tea na na lolo? Kapag vegetarian po, sir. Charot. Pero hindi, gaano ba kadalas ka nakakita ng umiinom na lolo na milk tea? Madalang po eh. Pero yung target market talaga niya mga estudyante po talaga. Saka syempre, diabetic ka na, lolo ka na, inom ka pa niyan. Okay, next. Level of education. So syempre, mula elementary hanggang college. Kung tingin mo, nagtapos ka na ng college, iinom ka pa ba niyan? Kung grad school, sir, pwede pa. Hindi rin eh. Kasi grad school ako, hindi naman kami dyan eh. For sure, Starbucks na yan, sir. Starbucks kasi. Bakit? Kasi sa grad school, kailangan namin ng meeting, so kailangan namin ng place to converse. May nakita ba kayo sa PLM grad school nag-usap sa gazebo? Wala, sir. Napaka-cheap naman doon. Diba? Kasi nga, iba na yung needs niya sa needs ng estudyante. Kasi katulad nyo, ang meeting place niyo McDonald's, Jollibee, sa gazebo. Tama ba, Claude? Yes, sir. Diba? Ganun kasi yung nyo. Kumbaga saan, kasi may budget kami, kaya dito lang. Pero pag grad school siya or law, tignan na natin, diba, College of Law, may pasok yan, Monday to Saturday. May nakita ba kayo nagmi-meeting sa gazebo? Wala po. Diba? Bakit? Kasi may budget yung mga yan. Saan yung nakikita nagmi-meeting yan? Starbucks, diba? Kaya nga, mga buwisit nga yung mga yan eh. Yung Starbucks sa Intramuros, palaging puno. Tama ba, Claude? Opo, sir. Wala talaga mauupuan. Wala. Dahil sa mga yan. Okay? So, kaya nga ako, gusto ko magpatayo ng Starbucks doon. Or, ito na lang. Kahit anong coffee shop na kahit di ka masarap, mas maganda yung ambience mo, go ka na. Diba? Napansin mo ba, Claude? Yes po, sir. Minsan talaga nasa ambience din yung panghatak nila ng customer. Kahit yung Cafe de France diyan sa sa labas ng PLM, hindi naman masarap eh, pero napupuno siya kasi nga walang lugar. 'Di ba? Aircon kasi. See? Ayun lang. Okay. Tapos, syempre, 'di ba, ito na, i-describe na natin kung sino yung mga customer ng I Love Milk Tea. Okay, pinakamadali ni I Love Milk Tea. Okay. So, education level, ganito siya, monthly income, ganito, trabaho, estudyante, marital status, singles, Filipino, religion, Catholic, no? By the way, sa religion kasi sometimes it's very important, no? For other business, for example, food business, KFC, ang target nila lahat ng tao. As long as hindi ka allergic sa chicken, go ka. Tama ba, Claude? Yes po, sir. Kasi kung nag-introduce sila ng pork, patay na. So, hindi pwede.
So, Jollibee, ang target market naman niya, parang yung Christian. Pero dati kasi may pork yung spaghetti nila. Ngayon ginawa na nilang beef. Kasi nga yung mga Muslim kasi nakain. Opo, Social hindi class, po halal. hindi siya halal. Actually, hindi siya halal yung Jollibee. Kasi Yes nga po, may hindi mga po pork talaga. byproduct pa rin. So, yun. Number of children, lagay nyo na lahat dyan. O, lagay nyo lahat. Tapos, syempre, parang pag na-describe mo na siya, alam mo na kung saan ka magpupwesto. Diba? Katulad nung gagawin ni Gideon na do it yourself, ano may target ko? Syempre, number 1, hindi naman pwedeng 7 years old dyan. So, X ka na, do it yourself, diba? So, target ko ganito edad. Para alam niyo kung saan ilalagay. Diba? Tama ba, Claude? Yes po. Kasi kung hindi malinaw sa inyo yan, hindi nyo alam kung saan nyo ilalagay yung pwesto nyo. Diba? Market research kasi yan. So, kailangan sa pwesto nyo, doon yung makikita yung kliyente nyo. Now, kung travel agency ka, hindi naman location specific siya. Pero yung marketing channel mo, doon mo makikita yung kliyente mo. Diba? Example, sa travel agency, based on my experience, ang kliyente mayaman, hindi na tumatawag. Paano bubuk sa travel agency, chat na, FB na lang. Okay? Tama ba, Claude? Yes po, sir. Okay. Ngayon, pag super yaman mo, Instagram. Kasi syempre, ito yung mga millennials na mahilig magagala. Okay? Ngayon, pag medyo masa, Thunderbolts, okay? Or masa, FB. Pag special market namin, nagjajaryo pa rin kami. Chinese newspaper. Kasi nga, let's say, ang market namin, Chinese. Paano namin hahantingin yan? Then magko-commercial kami sa Chinese newspaper, sa Chinese magazine. Malamang, kailangan mo sumagot dyan, Chinese din. Tama ba, Claude? Yes po, sir. Yun. So, pag magbebenta kami sa Chinese market, sugod kami sa Shanghai Shek, doon kami or doon sa mga Chinese community. Kasi nandoon sila. Okay? Doon namin hanapin yung mga yan. Okay? Gets nyo na, marketing yan. Okay? So, question tayo dito sa market research. Anyway, may mga instructions naman dito. Okay? So, by the way, before I forgot, bakit nga pala natin kailangan targetin yung market? Ba't niya target yan? Okay, ganito po yan, mga darlings. Kaya natin tina-target yung isang market kasi masyado siyang malaki. Okay. Back to my example again. I love milk tea. Claude, sino-sino pwede uminom ng milk tea? Anyone po. Anyone. As long as may bungangan ka at capable ka ng digestion ng milk at tea. Tsaka hindi ka allergic. Na hindi ka allergic. So number 1, so age mo is from 5 years old up to 99 years old. As long as kaya mo pang uminom ng milk tea. Okay? 5 to 99. So basically napaka-broad. Okay? Ngayon, syempre, yung 1 years old and to 0 months, hindi pwede uminom ng milk tea yan. So exempted na yan. Okay? So yun ang ating tinatawag na market. Okay? Yun ang market mo. So anybody from the age of 5 years old up to 99 years old, kasi yung 100 years old, di na pwede yan dahil baka hindi kasi nakakainom, okay, nakasaksak na ng tubo yan. So yun ang market mo. So napakalaki niyan. Okay. Let's say the demand for cellphone, anybody who can use cellphone from as early as 5 years old up to 88 years old or 90 years old. Kasi yung 90 and above, mukhang duling na or hindi na, bulag na siya. So, useless yung cellphone. Tama ba, Claude? Yes po. Yun ang tinatawag nating market. Okay, market yan. So, what is a market? Market is referring to any person, both actual or potential, that could buy your product, okay, or has an interest in buying your product. Okay. Kasi actual and potential. Basta anybody could use your product, acquire it, or buy it, both actual or potential, is your market. Okay? Gets ba, Claude? Guys? Gets Yes ba? po, sir. Okay. Now, syempre, napakalaki ng market na yon kasi tignan mo, di ba, Claude, ano yung panlasa ng bata na age, let's say,
10 years old up to 15 years old sa panlasa mo na 20 years old ito 22. Super drastic ng difference ng taste buds niyan, sir, for sure. Okay, hindi. Yung specific tayo. Pag kumain ka ba ng spaghetti, anong spaghetti gusto mo? Kapag bata siguro, sir, mga Filipino style, yung mga medyo matamis, yung mga nasa matamis na side siguro, sir. Edad mo ngayon, gusto mo pa ba ng matatamis na spaghetti? Hindi na masyado, sir. Hindi na masyado. So, syempre, ang Jolly Spaghetti sa'yo nung bata, bentang-benta. Ngayon, Opo. medyo okay lang, pero you can go it without Jollibee. So, mas Yes. prefer mo yung spaghetti ni McDonald's. Tama ba? Opo. So, mas bet mo ngayon yung spaghetti ni McDonald's for your age. As of now, yes po. Okay. Now, syempre, kung let's say age ko naman, let's say mga ano lang ako, sa age ko, ano sa tingin mo? Bet ko ba yung McDonald's or Jollibee? Baka wala na po siguro doon. Wala na rin kasi iba na yung panlasa ko. Ang bet ko na siguro. Yung mga nasa legit na style na ng luto, sir. Wala akong bet sa kanila. Mas gusto ko. Pag tumanda ka kasi ayaw mo yung spaghetti, gusto mo pansit na. Hindi pa, talong yung mga nanay nyo, Naya, ano mas gusto nyo, spaghetti or ayoko ng spaghetti, gusto ko pansit. Tapos maraming gulay. Tama ba John? Tanong mo yung nanay mo, ano mas gusto mo na, spaghetti pansit? Sabihin sa'yo pansit. O, diba? Kasi nga, iba na yung panlasa mo. Ayaw mo na talaga. O, diba? Ganun siya. So, ngayon, syempre, let's say, ikaw yung McDonald's, makikita mo doon kasi yung tina-target na McDonald's, diba? Ano ba tina-target na McDonald's doon, Claude? Based on your analogy sa kanyang spaghetti. Mga bata ba or mga katulad mo, mga young adult? Mga young adults and teenagers din po siguro. Yan adults. Pero hindi, yung main target. Yung pinaka-main target. Students or we can say young adults, no? Yung mga nakaka-appreciate na medyo maasim-asim na spaghetti, no? Tama ba? Yes po. Tapos pansin niyo yung upuan ng McDonald's, mukha bang pambata? Hindi na po. Hindi siya pambata actually, pang adult lang talaga siya. Ngayon, balikan natin si Jollibee. Si Jollibee, ang main target niya is of course, syempre, bata. Bakit? Pansin yung upuan, Claude. Diba may pa-couch-couch pa siyang kulay pula? Yes po. Pwedeng humilata din yung bata, diba? Yung Opo. pang-mascot. Sino mas madalas magpa-mascot effect? Si Jollibee or si McDo? Si Jollibee po. Yung target market kasi niya bata. So bakit bata ang pinili? Kasi pag may bata, may matanda. So yung matanda, kakain din, di ba? Sa McDo naman, bakit young adult? Kasi young adult, kailangan nila kumain ng matindi at ano sila, more of parang convenience, no? So ganun siya. Okay? So at least, alam ni McDo kung kaninong commercial or mga marketing promotion or marketing communication kailangan gawin, di ba? Kay Jollibee, dahil nga yung target market ko, alam ko na ganito yung approach ko. Kasi you have to remember, your target market is just a piece of your market, general market nyo, or yung pinaka-whole market na tinatawag. Bakit? Kasi Jollibee is not attractive anymore for young adults except for the Chicken Joy, no? Tama ba, Claude? Wala ka na binabalikan doon kundi yung Chicken Joy lang. Tama ba? Yes po. Ngayon, si McDo naman, hindi siya uubra sa bata kasi nga yung kanyang product, except for the French fries, hindi pang bata. Tama ba, Claude? Yes po. Kaya, yun siya. So, may target market siya. Kasi yung target market na yun ang magdadala ng kanyang profitability. Kasi as long as they manage to take care of that market, target market, okay tayo, diba? Kasi nga, yun ang sinaserve mo. Kasi nga, number one, hindi mo naman lahat kayang iserve yan, diba?
Hindi naman kaya ni Jollibee both matamis at maasim. Walang ganon kasi ang hirap magtimpla nun, di ba? So walang ganon. Saka syempre malilito yung mga audience kung ano ba, di ba? Parang PAL din yan at Cebu Pacific. You have to remember, ang mga taong sumasakay sa PAL, malayo itsura sa mga sumasakay ng Cebu Pacific. No? Especially if it's business class. Malayo. Bakit, Claude? Ano napansin mo sa mga itsura ng mga sumasakay ng Cebu Pacific sa PAL? Ano po sir, siguro po yung sa Cebu Pacific pang commercial po kasi talaga siya. And yung pang PAL po is yung mga siguro professionals or yung mga businessmen or businesswomen po. Yung mga medyo nasa matataas na tier ng, ng class. Hindi naman. Ano naman, parang, I mean, yung Cebu Pacific kasi kaya ka nagsumakay ng Cebu Pacific because siguro nag-motivate sa'yo presyo. Wala kang pera or nagtitipid ka kasi Cebu Pacific. Sa PAL naman, kaya ka sumakay ng PAL, either padala ka ng kumpanya mo, wala kang pakialam kung magkano yung presyo ng ticket. Or number 2, concerned ka sa buhay mo. Kasi syempre, aminado naman tayo dyan. Most of our client, kaya siya sasakay ng Philippine Airlines because mas safe daw. For me, wala naman yung parehas lang yan. Pero yun nga, may elements of safe. Saka syempre, mas gusto nila mas maayos yung legroom, which is good kasi mas maayos nga yung legroom sa PAL. Sa Cebu Pacific kasi siksik eh. So ayaw daw nila parang bus. Gusto daw nila parang comfortable sila. And they're willing to pay a little for that comfort. No? So yun siya. So that's the market, target market. So si PAL, hindi siya mag-o-offer ng piso fare for life. Bakit? Kasi nga, ang kliyente namin, may kaya. Ang kliyente nyo, mukhang ano, diba? Si Cebu Pacific naman, hindi naman siya mag-o-offer ng business class kasi nga kliyente nila, mga masa, diba? Diba? Tignan nyo, Gideon. Sasakay ka ba offer si business class si Cebu Pacific? Sir Gideon, try nyo naman yung Cebu Pacific business class. Sakay ka. Diba? Baka walang sumakay, di ba? Or baka may sumakay, pero syempre, parang, businesses ba't ang mahal? Di ba? Ganun yung mga tanong. Tama ba, Claude? Kala ko ba Cebu Pacific, ang mahal naman ng business class mo? Di ba? Kaya nga mahal, business class, di ba? O, naguguluhan tuloy sila. Kasi syempre, yung image na Cebu Pacific, pang mahirap, pang masa, murang fare, tapos sasakyan mo ng 35,000. Diba? Ang gulo nun. But 35,000, business class po sir. Cebu Pacific ka, diba? Opo, pero business class. Ang hirap tuloy explain. Tama ba, Claude? Yes po. Ang hirap siya explain. So, yon. So, importante, i-target nyo na kung ano yung target market nyo. For your case, si Kepanya, anong target ko? Itong mga tao na to. For your case, Claude, anong target nyo? Ito. Siyempre, isipin nyo rin, ang dami pwedeng bumili ng gulay. So, bakit ito bibili ng gulay ko? Okay. For your case, Claude, ang dami naman pwedeng puntahan hotel. Bakit itong pupuntahan nila? Ito yung target ko kasi ito yung ano nila. For your case, Gideon, bakit naman ang dami naman pwedeng bumili ng souvenir shop? But sa akin pa? Kasi ito yung target mo. Ito yung situation na dito ako magkakaroon ng potential target market. Okay? Gets ba? Gets, guys? Yes po. Okay. Again, hindi nyo kailangan i-target lahat. Masaya na tayo kung meron ng isang target market. Kasi the more na i-indicate nyo sa akin yung target market niyo is ganito, ganyan, 4 yan, ay nako, lalo kung di maging feasible sa akin. Bakit? Kasi syempre, it means to say to me that hindi kayo nag-isip. Okay? Hindi kayo nag-isip masyado. Nang hula na lang kayo kung sino yung target market nyo. You have to remember, kahit ballpen, may target market yan. Diba? Example, Claude, sino gumagamit ng Panda ballpen? Mga ano po sir, mga high school students. From elementary to college, na walang pambili, hindi nila kayang bumili ng ballpen na more than 20 pesos. So mga dukha ito, mga nagtitipid sa buhay. Tama ba, Claude? Opo, sir. Okay. Ngayon, siguro afford mong bumili ng milk tea, so hulaan ko ballpen mo. So siguro ang ballpen mo ngayon ay My Gel
or mga fiber castel, yan, mga dong A, di ba? Mga ano tayo, mga 0.5 point, tama ba? Claude? Opo, sir. Kasi nga, nasa upper tier ka na. So, ibig sabihin, kung yung tao na hindi ka naman, well-sustained yung pag-aaral mo, nagtatrabaho yung nanay, tatay mo, baka may ate ka pang sumusuporta sa'yo. Tama ba, Claude? Yes po. O, di ba? Nabasa ko na yung pagkatao mo, ballpen lang. Ngayon, kung katulad ka ni, yung kilala ko, ang ballpen niya, fountain pen. Ano masabi mo doon sa tao, fountain pen, ballpen? Pang high-end, sir. Pang mayaman. Pluma. Hindi, mali. Ano siya? Matanda na to. Pluma ang gamit. Ang edad nito 99 na or mga 80. Kasi nga, di ba, fountain pen, ball pen, may nagsisilpo. Target market. Sa product mo pala, malalaman ko na kung anong klaseng tao ka. Kasi vice versa, it was engineer yung product na yun, particularly tailor fit dun sa demographics ng tao na yun or target market na yun. Okay? So, hindi nyo na-expect na bibigyan kayo ng panda araw. I mean, ina-expect mo ba dyan sa Christmas bibigyan ka ng panda? Panda ballpen. Diba? Baka ibato mo pa, diba? Pero pag binigyan ka ng Parker, okay lang sa'yo. Tama ba, Claude? Yes, sir. Yung may engraving pa. O, diba? O. Para sa naman ballpen yun na. Engrave ko kayong pangalan mo sa panda. Ba't ayaw mo? Ano Walang engraving problema? yung panda, sir. Hindi, lalagyan natin ang pangalan yung di ba? Sa panda kasi may nakasulat pa. Minsan nilalagyan pa natin spiral yan eh. Opo, ng Please papel return sa to the loob. owner. Diba? O, ba't ayaw mo nun? Eh sir, iba eh. Art, diba? Kasi nga, iba yung market. Iba yung product eh. Parehas yung ballpen pero iba yung attributes. Iba yung intention. Iba rin yung tina-target yung market. Diba? Tama ba, Claude? Opo, sir. Saka pati yung, ikaw, nagpapahiram ka ba ng Parker na ballpen? Hindi po siguro. Bakit, diba? Kahit, let's say, kahit si Gideon na manghiram sa'yo, best friend mo, di ba, papahiram yun, di ba? Kasi nga, may something, okay? Yun ang tinatawag natin target market, okay? So, clear ba tayo dyan, guys? Ang kailangan lang natin, isa or dalawa sa target market nyo. More than that, mukhang hindi na kayo nag-isip. So, kailangan clear siya kasi bakit kailangan isa or dalawa lang? Ibig sabihin nun, mas better serve nyo or nasa puso ninyo ang pagsiserve dun sa kliyente nyo or target nyo. No? So, for example, pag sinabi mong family market, hindi dapat yung kwarto mo, yung produkto mo, family friendly. Family market yung target mo. Tapos ang kwarto mo pang single. Di ba? So, family market daw, yung kwarto niya, single bed. Nagja-jive ba, Claude? Hindi po, sir. Dapat nga may mga extra bed yun eh. Family market ka, di ba? Yun. Next na tayo. Medyo mahaba lang to. Anong oras pa tayo? So, yun. Pasadahan ko na lang isa para tapos na tayo. Okay, may nakikita ba kayo, guys? Meron po, sir. Okay. Sige, mukhang ano pa. For the meantime, yun na lang muna kung hindi nakain ng espiritu ninyo. Ha? Kain muna tayo, okay? So, any question? Break muna tayo Sir, wala naman po. Okay, sige. Gideon, meron questions, guys? Ay, sir, when nyo po pala isa-send yung checklist po pala? Ay, mamaya, attach ko na. Okay po, sir. Thank you po. Gideon, may questions, guys? Questions, guys? Sir, may F2F po ba next meeting? Next meeting? Sorry. Ano po yung Gideon? Sorry. Gideon? Kung may face-to-face classes daw po ba, sir, next meeting? Malalaman natin next week yan. Kasi tignan ko muna kung maayos yung aircon. Kasi alam naman, di ba, ang itsura natin doon para tayo nagkikita. Pwede naman tayo dito lang. Sige. Tignan natin ha, kasi as much as possible, kung ganun yung itsura ko at ganun yung itsura natin, mag-online tayo. Mainit. Hulas-hulas, sir, no?
Yung brain function ko parang nabawasan ng 30% eh. Init kasi eh. Diba? So kung pwede naman maitawid na ganito, di ganito. Diba? Para hindi tayo nakaka-dehydrate. Okay. Sige, anyway. So dito na lang muna tayo magtatapos. So market research. Tapos upload ko na yung dalawang PowerPoint sa kayong template ha. Tapos para we can have 30 minutes break. Tapos we can have the research. Okay. So see you later. Mga anong oras po babalik, sir? Gideon, ang tinext ko sa'yo 1, di ba? Ay, 2 ba? Sorry. 2 p.m. sir. 2 p.m. O sige, kain muna tayo ha. Refresh lang. Kasi mas masakit ang ulo niyo mamaya. Okay? Kasi mamaya kasi, di ba, explain ko bakit di na-approve. Ano gagawin ko? Yun. Sige, okay? So, see you. Bye, sir. See you po later. Bye. See you. Thank you po. See you later po.